Lorraine, ako, buo pa rin naman tiwala ako sa ating Armed Forces of the Philippines as a whole, no? Alam natin na mayroong mga pakonti-konti dyan na talagang naliliko talaga ng landas, pero mas marami pa rin talaga dyan ang matitino. Kaya ako, sumusuporta pa rin tayo sa lahat. Ito, pro-government na naman tayo, pero at the same time, pro-batas tayo. Kung ano yung batas, yun ang dapat. Yung batas na dapat inaalagaan natin, parang inaabuso nga nila Inaabuso nila. At ngayon, katulad ng nangyayari, biruin mo, yung mga nasa gobyerno natin, kasakasama, yung mga alam natin na ang leaning ay nandun sa mga komunista, kasakasama mamigay ng ayuda. Nakakatakot po ito kasi kumbaga, yung bahay mo, napapasukan na nakaaway mo. So delikado po 'yan kasi hindi natin alam kung ano yung takbo ng pag-uutak nila. Katulad dito, sila na ngayon ay ang mga may kapal na mukha na magdrama. Katulad dito ni Franz Castro, Doc Lorraine at partner Oli, sabi nila itong pagkaso daw sa kanya ay harassment. Basahin ko lang para maintindihan natin. We know the people behind these harassment suits. They are the same individuals being exposed as a gross human rights violators and plunderers of the people's money. Ginagawa nila ito para maghiganti at pagtakpan ang kanilang ginagawang kasamaan laban sa mamamayan. Representative Franz Castro. Kapal na mukha talaga, no? Kapal, no? Sarap chinalasin. So, siya na po, Doc Lorraine ngayon, ang medyo nag-iinarte na siya ang, siya na dito ang biktima. Alam nyo, ang Pilipinas, no? Kung bakit ako naawa nung nag-NTFL ka ako, ba't ako naawa sa Pilipinas? Kasi nakita ko, tayo ay isang bansa na maraming sinungaling. Talagang binabad tayo sa panloloko at panlilinlang. At yan ay dahil sa CPP, NPA, NDF. So yung pananalita na yan, ng baliw na yan, no? Yung Franz Castro na yan, natural yan sasabihin yan ng CPP, NPA, NDF, operatiba. Kasi talagang tingin ko ako, doktor ako, may topak yung mga yan sa utak. No? Sa kanila, automatic lang sa kanila magsinungaling. So tinatawag, sabi niya kasi, oppressors ng AFP, at saka yung at sila daw ay those who stand in solidarity with the oppressed communities. O, di ba naman baliw? Di ba? Halos 90% ng mga NPAs ay galing sa IP, Franz Castro. Ibig sabihin, ikaw ang nag-recruit niyan. Kayo ang mga top recruiters. Nasa kongreso kayo. Nasa kayo talaga ang top recruiters. So, makita mo kung gaano kabaliktad yung sinasabi niya. At dahil sa inyo, libo-libo na mga kakapatid nating katutubo ang pinagpapatay, mga tribal leaders. Sinabi yan sa iyo, Franz, ni Bay Libayan nung nahuli kayo. Di ba? Sa Talaingod, ang dami niyong pinagpapatay. Kahit yung mga anak nila, na nagtayo kayo ng Save Our Schools Network, no, na yung pala, mga recruitment pala yan. Recruitment schools para sa mga kapatid nating katutubo, yung mga anak nila. So, ito si Franz Castro, sinasabi niya, kumbaga human rights ano siya, no? At sinasabi niya, human rights violators, yung mga AFP, mga PNP, etc. Tapos, pero sobrang kabaliktaran. Kasi sila nga, ano yung mga krimen mo, Franz? Kayo nila sa Tour Ocampo at yung grupo ninyo. Ano ang atraso nyo sa mga kapatid nating katutubo? The most heinous crimes, kidnapping, child slavery, trafficking, rape, sexual harassment, child warriors, recruitment, the way you violate the wholesale ang pang-aabuso ninyo sa mga kapatid nating katutubo, na kayo din yung kung bakit hindi gumanda ang buhay nila. Kasi bawat programa ng gobyerno na aakyat, pinasasabog ninyo yung mga trucks, binabaldado ninyo ang gobyerno, pagtutulungan ng mga kapatid nating katutubo kasi gusto ninyo, ignorante sila, wala sila mga eskwela, at gusto ninyo, madali silang manipulahin at hindi lang simpleng kahirapan, gusto ninyo extreme poverty. Yan ang atraso ninyo, Franz Castro. Coach? Tanong ko lang kay Ma'am Lorraine, nakakausap niyo ba yan? Kasi ang laki-laki ng sahod nila. Sana pag-ayusin niyo naman, ma'am, bago kumarap ng camera. Grabe ka naman. Ay, baka ganun ang gusto niya. Nasanay siya sa ganung itsura. Kaya yun talaga yung Ay, laki na ng sahod eh. Meron ba kayo nakikita maganda sa mga yan? Wala. Actually, wala. Punishment kasi yan. Punishment kasi yan sa sama ng mga ugali. Talaga sa loob pa lang kinakain na yan ng mga kaluluwa nila. Walang kaluluwa yung mga yan. Because they can step over the dead bodies of our children, the children that they've recruited at mamatay dyan, they can step over it and then recruit again. Pero kukunin nila yung katawan ng mga anak natin at ipaparada para makakuha pa ulit ng pondo at para makapag-recruit ulit ng mga anak natin. Pero yung mga anak nila, at sila din, hindi sila sumasali sa gera, naudyok sila ng udyok at recruit ng recruit. Walang mga kaluluwa yung mga yan. Pero yung mga anak nila, namumuhay na masagana sa ibang bansa, nag-aaral sa mga eksklusibong eskwelahan. Tapos, ang nakakatawa dito, Doc, parang sila na ngayon ng human rights defender. Oo, kabaliktaran nga yan eh. Sobrang baliktad talaga. Lahat na nangyayari ngayon, kabaliktaran. Isipin mo, yung convicted, korte may sabi niya na, hindi ako. Convicted, pinapakulong ang abogado. Ngayon siyang nirereklamo, siya pa may ganang sabihin na inaapis siya, inaabuso. Siya ang hinaharas ngayon. Tapos ang sinasabi niya, di ba, hinaharas siya, mga oppressors. Sino tinatawag mong oppressors? Yung mga IPs na nag-file ng charges sa'yo? Ikaw nga nang api dyan eh, di ba? Di ba kaya ka nga nahuli, kaya ka nga convicted child abuser, Franz, di ba? Kasi nahuli ka in a court of law, nalaman without any doubt, beyond doubt, na ikaw ay child abuser convicted ng bakit? Kasi naglandampot kayo ng 14 na mga katutubong bata, kayo ni Tour Ocampo at ilan pa yung mga kasama ninyong CPP na walang paalam sa mga magulang at sa tribo. Grabe, diba? No? Pero mama,
nag-usapan na rin natin si Castro Nangangalap to ng pirma. Until na wala pang impeachment. Anong masasabi niyo doon, ma'am? Syempre, ano yan, yung part niya ng trabaho, yung agreement nila ni Martin Romualdez, no? Obvious naman kung anong ginagawa nitong, kaya nga, di ba, yun yung mga attack dogs talaga ni, ni Tambaloslos. Pwede ko bang isingit yung gusto kong sabihin, yung tungkol dito sa AFP, no? Kasi meron kaming, nung nasa LCAC ako, kausap ko sila parate. Sige. So, mga retired yung kausap ko. Sabi ko sa kanila, bakit hindi nyo pinatay si Joma Sison when you could, no? In the mid-80s. Tapos ang sabi nila sa akin, kasi masyado kami mabait. Hindi ako naniniwala doon. Kasi sa akin, kaduwagan yon. Kasi imagine kung nagawa nila yon. Kung napatay nila si Joma Sison noong 80s, no? Napakaraming buhay ng mga anak natin ang hindi na sila namatay, no? So, I want us to be the kind of people that can kill for their children because I am like that. I will protect my child, my children. Yeah, whatever it takes, di ba? So, ang nakikita ngayon natin, nasa bingit na naman ng kamatayan ang Pilipinas dahil babalik na naman ang CPP, NPA, NDF. So, papayag pa ba tayo dito? Ako hindi ako papayag. So ito nga Doc, no? So yung sinasabi niyang naghihiganti daw sa kanya yung mga human rights violators, no? Na hindi natin alam kung sino yung human rights violators. Sila yun. Sila yun. Saka ito, halatang-halata naman, Doc Lorraine, sa pagpupursige nila na malaman talaga or isa publiko yung mga pinagbigyan o pinaggamitan ng confidential funds. Kasi ito, sigurado sila ang maghihiganti dito sa mga pinaggagalingan ng mga impormasyon na ito laban sa kanila na malamang sa alamang, nandun din sa circle nila, nasa loob nila, na hindi nila siguro masikmura ang mga pinagagawa ng hanay nila. Kaya nag-i-stay siya doon. Siyempre may nakukuha siyang kahit papaano, binibigay ng gobyerno at ipapakain sa kanyang pamilya. Dahil kung ikaw aanib ka sa mga ganyan at mamumundo ka, wala namang sweldo dyan So ibig sabihin, that's a big opportunity doon sa mga intel na nagbibigay ng impormasyon, nagkakapera na sila, natutulungan pa nila ang gobyerno. Yes, correct. Sakto. Exactly what you're saying, no? And yung pagkasabi mo na yung mga nasa bundok, ganyan, no? Mga anak natin yon, yung mga anak natin yung ginugutom, nasa bingit ng kamatayan yung mga buhay nila, sila yung natutulog na malamig at basa at gutom at ginagahasa nitong mga kasamahan ni Franz Castro. Pero nasa nito mga buwisit na ito? Yes. Nandyan sa Kongreso. Napa-aircon pa. Sarap ng buhay niyan. Tsaka si Franz Castro nagpapaglutatyon daw, sabi ni Eric. Parang hindi halata. Ganon? Parang hindi halata. Demanda mo yung doktor mo, oy. Oo, Peki, ang binigay sa'yo. Sayang yung gastos mo. Oo. Sayang yung gastos. Anyway, Coach Oli, meron ka pang dagdag na, no? Baka sasabihin ka kay Castro, Hindi, wala. Ganyan na talaga. Basta ako, lagi ko lang sinasabi, ang tagal naman. Tandem sila kasi. Tandem sila ni Castro at to Trillanes. Yun, parehas diba? siya Ang tagal naman ng impeachment. Ang tagal naman ng ICC. Parehas ang mindset. Puro kayo ganun. But anyway, Kaya napakaganda nung ginawa ng mga kapatid nating katutubo. Parang sinasabi nila sa Kongreso, kasi tayo very disappointed tayo sa Kongreso ngayon, di ba? So nakita nyo yung kagandahan ng ginawa ng mga kapatid nating katutubo na binibigyan sila ng standards, di ba? Talaga kasama ninyo ay convicted child abuser. Sa ibang bansa, parang may ketong yan, walang gustong lumapit pagkaganyan dahil child abuser, no? And the way we can judge people is by the way they take care of the most helpless among them, ay yung anak natin, no? Mga anak natin. So, ibig sabihin, pumapayag tayo na ang Kongreso, some of the highest officials in our land, kasama nila child abuser. Yes. Di ba? Tapos tayo pa nagpapasweldo. Tapos diba? tahimik sila nung Of course. Tapos, ano siya, hindi ito chismis or haka-haka, but a court of law found her guilty beyond any reasonable doubt. Yes. No? Na child abuser siya. So, andyan pa rin. In fact, meron pa siya mga ibang kaso na hinaharap tungkol dyan. So, may mga lalabas pa siguro in the next week. Bago tayo mag-ano, no? Speaking of kaso, ma'am, ni Franz Castro, hindi kaya siya ganyan bumanat at kasi may anong palakol sa kanya na pag hindi ka gumalaw, yung kaso mo, kasi alam naman natin to, nagbubulat-lat sila ng kaso. So, para may stop to mga kaso mo, sige, baka banatan mo si Sara. may pera ka pa. Parang ganun, no? Pero sa kikipagkunsyabahan nila, tinatamaan na rin nila ang Marcos administration, Yes. di ba? So, wala talagang at tinatamaan din nila si Martin Romualdez, sigurado ako doon, no? So, nakita niyo yung galaw nila, ito tinatawag nila na revolutionary dual tactics, di ba? Na kinukuha nila kung anong kaya nilang kunin, no, na pera ng taong bayan dito sa mga corrupt na mga politiko, pero sasaksakin din nila sa likod. Yeah, no? they're taking advantage of the opportunity na pinagkakatiwalaan sila ngayon, di ba? Yeah.